Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so ito ngayon mga babayan, viral po ito ngayon, no? Ang sagutan ni Senator Amy Marcos at ng Senate President Chis Escudero, mga tol, mga babayan. Ito po ay kaugnay ng isinasagawang investigasyon dyan po sa Senate hearing po, no, dito po sa pagkakaaresto dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa ICC. So kino-question po ngayon, no, o iniimbestigahan ni Senator Amy Marcos ito nga pong mga pangyayari, no, sa pagkakahuli, no, o paghuli at sinasabi nga ng mga kababayan natin na isinurrender daw, no, ng administrasyong Bongbong Marcos. Oh, eto nga si dating Pangulong Duterte sa ICC, mga tol. Isinuko nga ba? No, ano bang masasabi niyo diyan, mga tol, no? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so ating alamin to, mga tol, mga kababayan, no? Itong si Senator Amy Marcos sinabihang wag gamitin ang Senado, no, sa political interest. Ano ba masasabi ng mga kababayan natin dito, no? The best talaga, alam na yan ng taong bayan, no? Halata masyado ang ginawa ni Chis, kung ganyan ka, wala nang maniniwala kay Chis. Ihinto na lang yan, hayaan na ang SCO, Supreme Court, walang kwentang pagdinig, buong Pilipinas nakatutok dito. Nako, walang kwenta raw yung pagdinig na sinasagawa sa Senate ngayon. Okay, so alamin natin itong balita na to, mga tol. Let's go. Asher, saan ba nagsimula itong mga sagutan sa pagitan ni Senate President Francis Escudero at Senador Amy Marcos? Pinatawan kasi ni Senador Amy Marcos ng contempt order si Ambassador Marcos Lacanilaw ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Bukod dito ng pagsisinungaling ng ambahador umano sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto at pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa Senate hearing, kinuwestiyon ng Committee on Foreign Nationals ang partisipasyon ng Special Envoy matapos lumitaw ang pirma nito sa mga dokumento at resibo sa pag-transfer kay Duterte sa ICC. Saad kasi ni Lacanilaw, naroon siya para mag-oversee o siyasatin ng mga pangyayari simula ng arestuhin ng dating Pangulo hanggang dalhin ito sa The Hague at ipaditine sa ICC detention facility si Duterte. Ngunit duda ang komite sa ilang impormasyon na sinagutan ng ambahador dahil hindi tugma ito sa aktual na pangyayari. Okay, so kung napanood niyo yung Senate hearing, mga tol, mga kababayan, meron po diyang mga dokumento na inilalabas, no? Parang ano yun parang form, no, na kung saan may mga question po doon, may mga katanungan po doon sa form na kung saan kailangan pong fill upan. No, at eto nga tong mga tao na to, yung mga nag-fill up doon, yung mga pumirma doon, no, nasa dokumento na yun. At yun yung ginagamit nila Senator Amy Marcos ngayon at doon sila nagbabase kung may basehan ba, kung totoo ba o tama ba yung pagkaka-aresto dito sa Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos makailang ulit na paalala at babala ay na-cite in contempt si Senador Ronald Bato de la Rosa or na-cite in contempt ni Senador Bato de la Rosa si Lacanilaw na inaprubahan naman ni Senador Marcos. Umapila pa si Justice Secretary Chris. So sila lang yung nag-a-aproba, nag-cite in contempt. Ang kulit no? Ilang piraso lang sila ron Kung mapapansin ninyo, mga tol, no, iilan lang talaga yung nag-iimbestiga dito at karamihan nga dito, mga tol, puro kaalyado, no, o mga pabor, no, o kakampi na mga nasa kabilang parlor, di ba? So yun yung makikita natin dito sa Senate hearing na to, mga tol, tungkol nga dyan sa pagkakahuli, no, dito kay dating Pangulong Duterte. Siguro, no, may iwas yung ibang senador dahil malapit na ang halalan. Baka maka-apekto pa sa kanilang pagtakbo, pagkandidato, 'di ba? So malaking ano 'to malaki epekto nito talaga
no, at nagkataon naman na halalan ngayon at sinasabi nga, no, nakikita nga sa mga surveys na dahil dito sa hearing na to, lumagapak, no, ang tawag dito, yung ginagawang survey, no, dito kay Senator Amy Marcos, lagapak mga tol. Bagsak daw, no? Pinribulya sa contempt order ngunit idinitine pa rin ang ambasador sa Senate pagkatapos ng pagdinig ng Senado bandang alas 7 kagabi. Makalipas ang nasa 2 oras, naglabas ng pahayag si Senador Marcos na pinalaya na sila kalinaw dahil anya tumangging pirmahan si Senate President Francis Chis Escudero sa contempt order. Gaya anya ng ginawa nito sa sabina laban sa mga administration officials. Nagpahayag pa ang presidential sister ng pagkadismaya at tinawag na dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Paliwanag naman ni Senador Escudero ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya na ibigay kay Lacanilaw bago ito iditine. Hindi rin anya papayagan ng Senado o ang opisina ng Senate President na magamit para sa Eto mga tol, no, ano natin to. I will not allow the Senate nor the office of the Senate President to be used to further petty partisan interests, especially by those actively seeking re-election in coming May midterm polls, mga kababayan. So, sinasabi dito ni Senator Chis Escudero, mga tol, no, na hindi niya papayagan, no, na magamit, no, itong Senado at especially yung Office of the Senate President, no, doon sa mga may mga pansariling interes o mga partisan interest, no, dahil nga po sa mga naghahangad sila ng re-election para sa nalalapit po na halalan ngayon, no? Ito ba ang ginagawa, mga tol, na paglilitis o paghihiring, no, dito po sa Senate ni Senator Amy Marcos kaugnay diyan sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte, mga tol. No, ano ba sa tingin ninyo, no? Nagagamit ba ito, no, sa pagtakbo niya sa kanyang pagkasenadora, no, dito po sa nalalapit na eleksyon sa May? ng Senate President na magamit para sa partisan interests, lalo pa ang mga re-electionista sa darating na halalan. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay institusyon ng rason at patakaran at hindi para gamitin sa propaganda o self-promotion. Ito nakasabi dito, mga tol, no? I urge Senator Marcos, okay, so Senator Amy Marcos daw, to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title, and influence as a bridge toward unity, not a wedge for division. So sinasabi dito ni Senator Chis Escudero na gamitin mo yung yung pangalan mo, no, yung plataforma mo, wag mong gagamitin yung Senado, no, diyan sa mga ginagawa mo ngayon, 'di ba? Para magkahati-hati, no, gumawa ng isang pagkakahati-hati, no, sa sambayan ng Pilipino. Dapat nga daw, no, siya yung maging tulay sa pagkakaisa. Okay? Self-promotion. Bunsod nito, hinimok ni Senador Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ang sariling pangalan, titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa dibisyon. Sa ngayon, Ella, ay wala pa ring reaksyon si Senador Amy Marcos kaugnay sa pahayag ni Senate President Escudero. Yan. Okay, so ito pa yung mga kababayan, no? Doon sa pagkakakontempt ni Senator Amy Marcos kaya doon sa ambassador, no? Tinabla po siya ni Senate President Chis Escudero, mga tol. Sinerta na ni Senate President Chis Escudero si Senator Amy Marcos. Huwag daw niyang gamitin ang Senado para sa kanyang pansariling interes sa politika. Nasermonan tuloy si Senator Amy. Di ba? Sa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. When you sign dito sa ICC, Matinding panggigisa ang inabot ni Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama si Lacanilaw sa flight ni Duterte papuntang The Hague noong March 11.
Pero sa surrender form ng International Criminal Court, inilagay raw nila Kanilaw na do not know o hindi niya alam kung dinala ba muna sa National Judicial Authority si Duterte bago isinuko sa ICC. Bagay na tila hindi matanggap ng ilang senador. Alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Kung sabihin niya, hindi niya alam. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Hindi nasiyahan si Senator Bato de la Rosa sa sagot nila Kanilaw kaya pinakontempt niya ang opisyal. Agad niyang inaprubahan ni Senator Amy Marcos. Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to cite in contempt Ambassador Lacanilaw. The ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Hiniling naman ni Justice Secretary Boying Rimulya na bawiin ng komite ang pagpapakontempt kay Lacanilaw. Pero pagtapos ng pagdinig, agad ineskorta ng Senate Sergeant at Arms si Lacanilaw para maditin. Hindi yan nagtagal dahil agad ding ipinag-utos si Senate President Chis Escudero na pakawalan si Lacanilaw. Ikinadismaya ni Senator Amy ang desisyon ni Escudero na hindi pirmahan ang contempt order. May tuturing daw itong insulto sa komite pati sa integridad ng Senado. Hindi raw maintindihan ng senadora kung bakit hindi makita ng Senate President na isang abogado ang mga kasinungalingan nila Kanilaw. Gate pa ni Senator Amy, delikado ang nangyayari lalo kung binabaliwala ang otoridad ng Senado. Bumuelta naman si Senate President Escudero sa pahayag ni Senator Amy. Ayon kay Escudero, delikado raw na hayaan ang mga senador na baliwalain ang Senate rules para sa sariling kapakinabangan. Nanganganib daw ang integridad ng Senado kapag hindi nasusunod ang proseso. Yan na nga. Paglilinaw pa niya, hindi siya tumangging pirmahan ang contempt order nila Kanilaw. Agad daw itong ibinandera ni Senator Amy kahit hindi pa ito nakikita ng Senate President. Hindi Yun raw naman pala, papayagan no? Ibig sabihin, inilabas na agad sa media o ibinalita na kaagad kahit hindi pa alam, no, ni Senate President Chis Escudero. At the same time, hindi pa pala napipirmahan. Baga nakabandera na, no? Grabe naman. Hindi raw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado o opisina ng Senate President para sa interes ng iilan. Sa huli, hinimok niya si Senator Amy na iwasang gamitin ang Senado bilang platform para sa personal niyang hangarin sa politika. So, Tapos daw ang ilang oras na unauthorized detention nila Kanilaw, pinalaya rin siya para sa regularity at humanitarian consideration dahil ililibing daw ang kanyang lolo. Nag-issue naman ng show cause order si Escudero laban kay Lacanilaw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-detain. yun na nga yun mga tol, no? Eto, maganda rito. Binigyan siya ng pagkakataon ni Senate President Chis Escudero na sagutin niya, no, yung mga akusasyon, no, na bakit ano yung dahilan, bakit siya na-contempt. 'Di ba? Binigyan siya ng pagkakataon na i-explain niya, 'di ba? So ano masasabi niyo dito mga tol? I-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta. Alright? Peace. I'm out.